Alam niyo ba guys na pwede niyong kopyahin yung trade niyo sa kabilang broker papunta sa kabilang broker na naman. Okay, pakita natin dito sa inyo. Simulan natin dito sa ating XNES demo account and meron din tayo ditong XM demo account. Okay, tingnan niyo mabuti guys ha. Let's say magbabay ako gamit ang XNES. There you go. Kung napapansin niyo, nagkaroon din ng buy order dito sa XM. Okay, maglalagay tayo ng pending order. Let's say lagay natin dito, apply. Okay, magkakaroon din dito ng order sa XM. Okay, maglalagay tayo ng pending buy. Apply. There you go. Magkakaroon din ito ng order dito sa XM. Okay, so kung napapansin nyo, kung ano man yung mga ginagawa natin dito sa XNES, okay, nagagaya dito sa XM. Now, paano nangyari yun? Now, pinapakilala natin itong website ni Trader Waves. Okay, ano ba yung Trader Waves? Yung Trader Waves kasi guys ay parang website na napakaraming pwedeng gawin. Una, pwede kang mag-journaling, no? Pwede mong i-record dito yung mga trades mo, pero hindi yun yung pag-uusapan natin for now, no? Pag-uusapan natin ngayon is yung bagong feature nila na tinatawag nilang copier, okay? Dito kasi sa copier guys, pwede kang maglagay ng master account. For this example, XNES, okay? Tapos pwede kang maglagay ng slave account. For this example, XM. Now, ipaliwanag na natin kung paano nagwo-work ito. Okay? Ipakita natin lahat. I-delete na muna natin ito. Ayan, delete. Tapos simulan natin sa pinakaumpisa. Okay? First is, kailangan mo munang mag-register sa Trader Waves. Of course, no? Gumawa ng account. Tapos, kailangan mo ring i-connect yung mga accounts mo. Okay? Now, para gawin yan, meron tayong nakalagay dito na accounts. Okay? Click lang natin yan. First is, let's say, idagdag natin yung ating XNES account. Okay, ang kailangan mo lang gawin is, i-click mo yung add account. Ayan. Tapos, pipiliin mo kung anong trading platform yun, no? Napakarami niyang trading platform na pwedeng i-connect. But for this example, gamitin natin yung ating MT5. And next, i-connect natin siya gamit ang API. Okay? API connection. Fully secured dito guys ha. Encrypted data. Okay? Let's click API. Tapos kailangan nating lagyan ng account name. So let's say XNES demo. Ayan. Tapos sabi dito, select server. Okay, puntahan mo ngayon yung XNES website mo. Ano bang server meron? Kopyahin mo yan. Tapos ilagay mo dito, paste. Okay, copy paste lang. Next, account ID. Okay, ano daw yung account ID? Ilalagay mo yan. Okay. Tapos paste mo dyan. Next, account password. Kailangan kasi natin ilagay dito yung account password mismo natin. Now, nalagay na natin lahat ng input natin dito. Sir, paano yan? You provided them with your login info. You provided them with your server, account number, and your own password. Hindi ba delikado ito? Wala bang risk na ma-breach yung aking account? Or wala bang risk na pwede nilang gamitin yung aking account? Actually guys, naging concern ko rin yan dati. So tinawagan ko yung kanilang support and tinanong ko, Ma'am, sir, sure ba tayo na secured itong Trader Waves? Kasi binibigay namin lahat ng account information namin dito eh. Posibleng ma-hack, posibleng ma-breach, posibleng makontrol ng kahit sino. Sabi niya, huwag kayong mag-alala sir kasi yung mga password na nilalagay nyo dyan is encrypted. Dahil dun sa API, no? Ipapakita namin sa iyo. Okay, so example lang ito guys ha. Ayan, ito yung mga account number na nag-register sa kanila. So tatabunan lang natin yung mga account number na yan. Pero tingnan nyo guys yung kanilang password. Encrypted. Okay, hindi yan yung real password na nilalagay natin. Right? So very secured pa rin sila. Kahit sabihin natin na binibigay natin yung account number natin, binibigay natin yung password natin. Pero dahil nga ginamitan nila ng API, no, yung pinakita natin kanina, is encrypted pa rin yung mga password dito, which means wala silang control, no? Hindi pa rin nila malalogin, hindi pa rin nila magagamit yung ating trading account. Ang pwede lang nilang gawin is i-mirror yung trades, okay? Kopyahin yung trades sa kabila. Ganun ba talaga yan, sir? Yes, ganun talaga yung standard practice pagdating sa trade copier, no? Kailangan mo talagang ibigay yung iyong account information, but don't worry kasi encrypted naman yan, no? Safe naman yan, alright? So, balik tayo dito. Now, once you provided all the informations needed, no? All you need to do is just to click confirm. Tapos, i-connect nyo na ngayon yung inyong account doon sa Trader Waves platform. Okay? So, ayan na guys. Connected na. Nandito na yung ating XNES demo. Next is, i-connect na naman natin yung ating XM demo. Let's say, add account. Okay?
MT5. Ito yun guys, so API connection, fully encrypted data. Okay? So that is why very secured ang Trader Waves. Okay? Select API connection. Ilagay na naman natin yung account. Okay, let's say XM demo. Ayan. No? Tapos yung trade server. Ito, account information. Kopyahin natin yung server. I-paste natin dun sa kabila. Okay. Balikan natin. Kunin natin yung ID. Okay. I-paste natin dun sa kabila. And at the same time, provide pa rin natin yung ating password. So ayan guys, na-connect na natin yung ating XM demo and XNES demo. No? Now dito sa account ko, nakakonect na rin yung aking XM Real account and XNES Real account. Okay. Tinawag ko itong Central Carrot kasi ito yung ating ginagawang trading robot, no? Next, if you are now done connecting your account, no, puntahan mo na ulit ngayon dito sa Trade Copier, okay? Click natin 'yan. Tapos sabi dito no connection found. So maglalagay tayo ng ating connection. Create connection. Tapos i-identify natin kung saan yung master account, okay? Ang gusto kong master account is yung aking XNES demo. Tapos yung slave account naman is yung ating XM demo. Ayan. Okay? So, confirm setup. Now, kung may magusto kang i-edit, i-click mo lang yan. Okay? Tapos, lalabas itong parang lapis dito, no? So that you can edit it. Okay? So, for example, risk settings. Ano ba yung lot multiplier mo? Gusto mo bang maglagay ng multiplier or wala, no? Kung ayaw mo, lagyan mo lang ng 1. TP and SL, no? Copy master stop loss and copy master take profit. So, default na lang yan, no? Tapos dito, ikaw yung bahala kung anong gagamitin mo pero wala na akong binabago dyan, okay? And copy pending orders. Gusto ko kasi kahit pending orders makopya, no? So, click natin, save changes. So, successful na tayo, no? Next naman na i-identify natin is yung symbol, okay? Kasi nga magkaiba sila ng symbol, no? For example, dito sa XNES, ang symbol for gold is XAU USDM, okay? Dito naman sa XM, ang symbol for gold is gold. Okay? Now, magkakaiba sila. So, dapat kailangan nating i-connect yung mga pangalan nila. So, puntahan ulit natin yung website ni Trader Waves. Okay? Tapos, yung nakikita nyo dito guys, ito no, click nyo lang yan, symbol mapping. Tapos, ilagay nyo dito sa baba. Let's say, search natin yung ating gustong symbol. Okay? XAU, to, USDM. No? Ito yung kanina. Click natin yan. Lagay natin yung symbol ng kabila, gold. Ayan. Okay? And mapapansin nyo dito, nakamap na siya ngayon. Meron ng symbol ni XNES, nakamap na siya ngayon sa symbol ni gold. Okay? Now, puntahan ulit natin dito. Back tayo. Tapos, i-check natin yung network connection. Okay? Ayan. Kung talagang okay na. And at the same time, itong nandito, no? Kung talagang okay na. Ayan. Alright? Connected na daw. May slave and may master account na tayo. Success na. Ibig sabihin, lahat ng gagawin nating trades ngayon is makokopya na. Okay? Tapos mag-sample ulit tayo, no? When we click buy, there you go. Nagkaroon din sila ng parehong position. Okay? When we click sell, ayan, there you go. Nagkaroon din sila ng parehong position. Ay, sorry. Natatabunan ng aking camera. Ayan, para mas makita nyo na maayos. Okay? So, to test lang, no? Nandito tayo ngayon sa 1-minute time frame sa master, pero yung slave natin nandun sa 15-minute time frame. To test lang na kahit anumang gawin nyo dito, makokopya pa rin ito kahit saang time frame man kayo nakatingin. Okay, so let's say pending sell. Ayan, drag natin dyan. Okay, there you go. Gumawa rin siya ng pending sell, no? Kahit man magkaiba sila ng time frame na tinitingnan sa chart. Okay, ang sinusunod niya lang talaga is yung master. Okay, apply by. Ayan. Okay. There you go. Okay, gumawa rin siya. Very helpful ito para dun sa mga taong may mga different trading brokers and different trading accounts, no? Para hindi na sila palipat-lipat ng broker. No, let's say nakapag-open sila sa XNES dati, tapos nag-open na naman sila ng XM, pwede pa rin nilang makopya yung trade nung kabila. So usually ang nangyayari sa trade copying, pwede mo lang makopya yung trade mo within the broker lang, no? Let's say
mag-open ako ng copy trading. Lahat ng gustong kumopya sa akin, dapat XNES lang din. Paano naman kung mas comfortable sila sa kabilang account, no? Or paano naman kung mas gusto nila ang Vantage? Paano kung gusto nila ang XM? Paano kung gusto nila ang VT Markets, no? Ayaw nilang lumipat ng account. Pero ang main purpose lang nila is kopyahin yung account nitong isa. So, very helpful ito, no? Kasi hindi mo na kailangan lumipat ng broker para lang makopya yung trade ng kabila. Okay? So, ayun, no? Another feature nitong Trader Waves, no, is yung tinatawag nating journaling. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na napakarami pang pwedeng gawin dito sa Trader Waves. Okay? Punta tayo sa dashboard. So, makikita nyo dito guys, dito din nakalagay yung ating mga trades. Okay? Let's say dito sa ating Central Carrot, no? Click natin yan. Okay? So, for this day daw, kumita tayo ng $10. Ibig sabihin, since connected na sa Trader Waves yung mga account natin, lahat ng trades natin, marirecord din dito sa kanila. Okay? Malalaman mo kung magkano yung kinita mo by Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, no? Tapos pwede ka pang magdagdag ng different widgets dito, no? Makikita nyo dito sa September, kumita tayo ng $31, no? So balikan daw natin yung September natin. Ayan. Kumita daw tayo ng $31 using our Central Carrot account. Okay, click natin yung ating trades. Diyan, no? Makikita mo, no? Ayan. Tapos, kung gusto mong magkaroon ng journaling, meron din sila dito. Ayan, meron din sila tinatawag na journaling dito. Click mo yan. Tapos, malalaman mo ngayon dito yung specific trades mo. Ayan, no? Okay? Pwede kang maglagay ng journal mo dito. Click natin ito. Ayan, no? Makikita mo dyan kung anong nangyari. Pwede kang maglagay ng journal. Ano bang nangyari? Bakit natalo ka dito? I-record mo dyan. Because of fear, because of greed, blah, blah, blah. So, ayun. Pwede mo yan gawin dyan kung mahilig ka sa journaling, no? At the same time, pwede ka pang magdagdag ng different widgets dito kung sakaling may mga gusto kong idagdag. Sa akin kasi, ang ginawa ko is naglagay ako ng calendar, naglagay ako ng yearly performance, naglagay ako ng trading sessions, kung anong session na ba tayo. As of the moment, nandun na tayo sa Tokyo session and Sydney session. Okay? Naglagay rin ako dito ng mga heat maps for crypto. Naglagay ako ng heat map for stocks para naman malaman ko kung ano yung mga kaganapan. Ito naman for Forex, no? Ayan. So, pwede pa kayong magdagdag ng widget dito. Napakarami. Ang kailangan nyo lang gawin is i-click itong icon na ito. Ayan. May lalabas dito, widget sidebar. Ayan. Pwede kayong magdagdag ng different types of features na gusto nyo, no? Kayo na yung bahala kung ano man yung mga idadagdag nyo. Okay? May tables. Ayan. Okay? May trading view. Okay? Mayroong news calendar, economic calendar. So, napakarami. Napakarami yung pwedeng gawin dito sa Trader Waves. So, i-maximize nyo itong Trader Waves, no? And sooner or later, magkakaroon na din sila ng tinatawag nating charting. Kumbaga, para na siyang magiging trading view, no? Na pwede na kayong mag-chart, pwede nyo nang tignan directly dito sa Trader Waves yung inyong mga asset, no? And next, pwede na rin kayong mag-backtest, no? Pwede nyo i-test yung inyong mga strategy nyo dito sa Trader Waves. As of now, hindi pa yan available ngayon. Pero sooner or later, no, ilalagay na rin yan nila dito sa Trader Waves. Ang kagandahan pa nito guys, meron din silang mga algo. Kung familiar ka sa Central Trading Manager, dito ko kinuha yung inspiration for Central Trading Manager. And my Central Trading Manager is just so simple. But this Trading Manager has a lot to offer. Okay? Kumpleto na yung nandito. May mga different strategies like recovery mode, hedging, martingale. Pwede niyang gawin dito sa Trade Manager. Okay? So, dito ko nakuha yung inspiration sa Central Trading Manager. Next, pwede rin kayong magdagdag ng news tool directly sa chart nyo, no? Kumbaga, hindi mo na kailangan pumunta ng forexfactory.com, no? Para makita lang yung mga news kasi i-attach nito mismo yung news directly sa chart mo and maglalagay ng mga warning or maglalagay ng mga notification kung sakaling may high impact news, no? So basta napakarami, no? Napakarami yung pwedeng magawa dito sa Trader Waves. Ang kailangan nyo lang talagang gawin is i-explore ang Trader Waves and at the same time, no, i-maximize nyo itong tinatawag nilang trade copier. Okay? Pwede kasi dito guys na meron kang isang master account and pwede kang maglagay ng multiple slave account. Pwede yun. Nakadepende na lang yun sa kung ano yung plan na gagamitin nyo dito. Alright? So that's it for now. I hope may mga bagong lesson kayong nakuha. Until next time, have a great day. Peace out.